Apektado na ng matinding pagbaha ang presyohan ng bangus sa Dagupan sa Pangasinan. Ang halos buong Kalasyaw naman, lubog pa rin sa baha. Nakatutok doon live si Ruth Cabal. Ruth! Mel, kanina ay maaraw at mainit na nga dito sa Pangasinan, pero sa ilang lugar, sa 7 bayan dito, meron pa ring baha. 2 bayan nga ang sinailalim na sa state of calamity, ang Bani, at itong kinaroroonan natin dito sa Kalasyaw. 17 sa 24 na barangay dito sa Kalasyaw, lubog pa rin sa baha. Tulad ng barangay Talibaew na hanggang baywang ang tubig, kaya kailangang magbangka o kuliglig ng mga residente. Sabay. Bayan, madam. Humingi ako ng gamot. Gamot. Hindi ba kayo nahihirapan dito sa baha? Hindi naman, madam. Sanay na kami. Sino ba nakatira dyan sa may hagdan? Sa taas ng baha, kailangan parang akyat bahay ang style ng mga residente dito. So naglalagay sila ng mga ganitong hagdan para mataas kasi dun sa pintuan nalaga. Kaya ganito yung paraan nila ng pagpasok sa bahay. Hello po! Ay! Dito muna sa kwarto nananatili si Gemaline at ang aso niyang si Balbas dahil ang baha sa loob ng bahay nila abot dibdib na. Tinastas po namin Para? hindi pumana ng baha. Kailan huling nagbaha dito? 1 taon na o ano? Dito lang, 2 linggo na po. 2 linggo na. Bakit? Ulan ng ulan? Opo. Oo. Kala mo na may sa beach lumalangoy ang mga batang ito na may salbabida pa. Sa tinuturing namang bangus capital sa Dagupan City, humupa na ang baha sa ilang barangay. Muntik na umapaw ang ilang palaisdaan dito kaya may ilang hinango na ang mga bangus kahit maliliit pa para di na masayang. Yung iba kasi nagkakasakit yung bangus na umumula tapos medyo namamatay. Pero sa palengke, ang mga jumbo na bangus nagbahal naman. Madalang kasing isda ngayon. Dahil gawa ng baha. Kaya tumaas. Bali magkano na ngayon yan? Bali 120 ito kuha namin. Dati magkano? Nung Dati, hindi pa umuulan, hindi pa nagbabaha. 110. 110. Nilinaw naman ng provincial government na di nagpakawala ng tubig ang San Roque Dam. Ang dahilan, ito yung tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan ng 2 linggo at yung mga rainwaters o yung mga tubig ulan mula sa mga mountains ay bumababa since Pangasinan is a catch basin. Melang nakikita nyo ay live na kuha sa Definition Road, isa yan sa main highway dito, no? Kaya kahit papano ay nagsaslow down yung mga sasakyan dyan dahil gutter deep pa yung baha. Samantala, sa tala naman ng PDRRMO dito ay 2 ang naitalang patay kaugnay nitong mga pagbaha at 2 naman na ang pinaghahanap pa at pinaniniwala ang nalunod. Mel? Ruth, alam mo hindi lang presyo sa bangus ang mahalaga, no? Yung tinatawag nilang amoy gilik. Naintindihan mo yun, Ruth? Marunong ka ba mamalengke, Ruth? Oo, Tita Mel, nabanggit naman kanina nung ating nakausap na may-ari ng isang fish pond na may tendency nga daw na pag nahaluan daw ng tubig na hindi galing dun sa fish pond ay medyo parang mas madali mabulok o kaya ay yung iba nga namamatay. Kaya ang ginagawa nila, hinahango nila yan para hindi rin maapektuhan yung iba pang mga bentahin nila. Kaya nga yung iba, kahit maliit, ay para daw hindi masayang, ibebenta na lang nila yan sa murang halaga. Yung mga maliliit na bangus, ang nagtanong tayo kanina, nasa 50 to 60 pesos. Pero dahil hapon na nga tayo nakapasyal ng palengke, ay naubusan na tayo. Kaya hindi na rin natin nakilatis talaga yung kalidad ng mga maliliit na bangus, Mel. Hindi ka nga namamalengke. Ganito yung Ruth, aamuyin mo yung hasang. Yung hasang ng bangus, aamuyin mo. Pag amoy putek, hindi masarap yon. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. Mamalengke ka muna, Ruth.